Iniwan ako ng anak kong babae noong araw ng Pasko. Tumakas kasama ang asawa niya at mga biyenan sa isang bakasyon na ako ang nagbayad ng 750,000. Inaasahan ko ang init ng pamilya, pero natagpuan ko lang ang bakanteng bahay at isang mapanlinlang na sulat. Lumalabas, lahat ay binalak nila. May group chat sila na hindi ako kasali kung saan pinagtatawanan nila ang aking ATM. Kaya kinansela ko lahat. Tumawag sila ng 76 na beses. Pero hindi nila alam na simula pa lang yon. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe naman po sa channel at i-comment kung saan kayo nakikinig. Inaasahan ko ang amoy ng longganisa at tapa. Sa halip, katahimikan lang ang sumalubong sa akin. Sa ibabaw ng mesa sa kusina ay may isang pirasong papel. Nakatiklop ng isang beses. Eksakto sa lugar kung saan karaniwang nakalagay ang tasa ko ng kape. Nakasulat ang pangalan ko sa maingat na sulat kamay ni Nicole. Walang ibang gumambala sa katahimikan ng umaga. Walang tawa mula sa sala. Walang tunog ng balot na binubuksan. Walang masiglang boses na nag-uusap tungkol sa nalalapit nating bakasyon sa Baguio o Tagaytay. Nanginginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko ang sulat. Tatay, nagdesisyon kaming pumunta sa lugar ng kami-kami lang. Kailangan ng pamilya ang panahong magkakasama. Kami lang. Babalik kami sa January 2. Huwag mag-alala sa pera. Alam naming kaya mo yan. Salamat sa lahat. Mahal ka namin, Nicole. Napapalpag ang papel mula sa mga daliri ko. Wala na sila. Sa umaga ng Pasko, matapos kong gumastos ng 750,000 para sa perpektong bakasyon ng pamilya. Matapos ang mga buwan ng masayang pagpaplano kung saan yakap ako ni Nicole at tinawag akong pinakamabuting tatay sa buong mundo. Nilibot ko ang buong bahay habang tinatawag ang mga pangalan nila. Nicole, Zachary, Howard, Kinsley. Umalingaw-ngaw ang boses ko sa mga bakanteng dingding. Nakabukas ang mga pinto ng kwarto nila. Kita ang mga kama na mabilis na inayos. Sa closet ni Nicole, bakante ang pwesto kung saan karaniwang nakabitin ang malaking maleta niya. Wala na rin ang shaving kit ni Zachary sa banyo. Bumalik ako sa kusina. Kinuha ang cellphone ko nang nanginginig ang mga kamay. Diretso sa voicemail ang numero ni Nicole. Ang masayang recorded voice niya ngayon ay parang pangungutya. Nicole, si tatay to. Nakita ko ang sulat mo. Hindi ko maintindihan kung ano to. Tawagan mo ako. Isang ring lang ang telepono ni Zachary bago napunta sa voicemail. Tapos si Howard. Tapos si Kinsley. Bawat hindi sinasagot na tawag ay lalong nagpapalalim ng katotohanan sa dibdib ko. Hindi ito biglaan. Binalak nila to, lahat sila, magkakasama. Lumubog ako sa leather recliner ko. Napaligiran ng mga nakabalot na regalo na binili ko para sa mga taong iniwan ako. Kumukurap-kura ang ilaw ng Christmas tree. Nag-ilaw sa mga gift, tag nasulat ko pa mismo ang maingat na letra. Kay Nicole, mahal ka ni tatay. Kay Zachary, sana lahat ng gusto mo ay matupad ngayong taon. 3 buwan na ang nakalipas. Inanunsyo ko ang bakasyon sa hapunan ng linggo. Nahihirapan si Nicole mula nang maghiwalay sila. At hindi pa nakakapagbakasyon ng maayos ang mga magulang ni Zachary. Gusto ko silang bigyan ng espesyal. Sa Baguio o Tagaytay tuwing bagong taon. Sabi ko habang inilalabas ang mga brochure ng resort. 7 days, all expenses paid. Skiing o cable car at strawberry picking. Spa, lahat-lahat. Niyakap ako ni Nicole. Tay, ang galing mo talaga. Ito talaga ang kailangan natin. Matigas na nakipagkamay sa akin si Zachary. Mang Larry, sobra ang pasasalamat namin sa iyo. Totoo yan. Umiyak pa nga sina Howard at Kinsley. Hindi namin inakala na makakapunta kami sa ganoong lugar. Bulong ni Howard. Sobrang proud ako noon. Pakiramdam ko kapakipakinabang ako. Sa wakas, magkakaroon kami ng alaala ng pamilya na tatagal magpakailanman. Ngayon alam ko na iba ang dahilan ng luha nila. Binalak na nila noon pa akong iwan. Tinimbang kung magkano ang kaya nilang kunin mula sa kabaitan ko, kumpara sa kung gaano nila ako matitiis. Kinuha ko ang family picture natin noong isang Pasko. 5 nakangiting mukha. Nakayakap ang braso ni Nicole sa balikat ko. Nag-thumbs up si Zachary. Si Howard at Kinsley ay mukhang totoong masaya. O akala ko noon ay totoo. Nag-usap ba sila pagkatapos kong matulog? Binilang ba nila ang mga araw hanggang makukuha nila ang pera ko at maiwan ako? Nasa counter ng kusina ang susi ng Mercedes na iniwan ni Nicole. Huling insulto. Nag-Uber sila papuntang airport kaysa gamitin ang kotse ko. Para siguradong malaman kung hindi ito tungkol sa sasakyan. Tungkol ito sa pagpili nilang huwag akong isama. May nag-text na kapitbahay ko. Merry Christmas, Mang Larry. Sana masaya kayo ng pamilya mo ngayon. Tinitigan ko ang mensahe hanggang namatay ang screen.
Nagdesisyon na sila. Akala nila ako ay matandang nag-iisa na may malalim na bulsa at walang lakas ng loob. Natahimik kong titiisin ang pagtataksil nila at patuloy na popondohan ang buhay nila. Mali sila. Pumasok ako sa opisina ko at binuksan ang drawer kung saan ko inilalagay ang lahat ng dokumento ng bakasyon, confirmation numbers, impormasyon ng resort, resibo, lahat ng kailangan nila sa perpektong bakasyon nila, lahat ng nasa kontrol ko pa. Nakatutok ang daliri ko sa numero ng resort. Ang pagpunta sa home office ay parang pagtawid sa tulay na hindi na babalikan. Ayos na ayos pa rin ang feeling kabinet ko. 3 dekada na maingat na pag-iingat ng resibo. Lahat nakakategorya, alphabetical. Binunot ko ang makapal na folder na may label na Bakasyon 2024. Naka-highlight sa yellow marker ang numero ng resort. 12 beses ko silang tinawagan noon para sa room upgrade at special request. Ngayon, tumawag ako ng may ibang layunin. Good morning po, sa Little Nell Resort. Si Rebecca po ito. Paano ko po kayo matutulungan? Si Larry Santos po ito. Pamilya ko po ang nag-check-in kagabi on their reservation Santos. May mga agarang pagbabago po ako. Opo, Mr. Santos. Nakarating po sila ng ligtas. Mukha pong excited sila sa stay nila. Ano po ang gusto ninyong baguhin? Binuksan ko ang planner ko na puno ng detalyadong itinerary na ginawa ko sa loob ng ilang linggo. Kanselahin po ang lahat ng spa appointment sa December 27. Lahat po ng 5. Sir, premium po yan at peak season. May malaking cancellation fee po. Kanselahin pa rin po. Tumigil ang pagtipa sa keyboard. Sedge po, sir. May iba pa po. Ang private chef service sa New Year's Eve. Kanselahin. Naglagay ako ng pulang guhit sa 135,000 na gastos gamit ang red pen ko. Mr. Santos, sikat po yan. Sigurado po kayong hindi na lang i-reschedule. Kanselahin ang ski lessons, lahat. Kanselahin ang wine tasting. Kanselahin ang private shopping. Bawat pagkansela ay parang pagbubura ng pangalan nila sa testamento ko. Sinadya at pangwakas. Bahagyang nawala ang profesional na composure ni Rebecca. Sir, halos lahat po ng aktibidad ninyo yan. Ayos lang po ba kayo? Ayos na ayos po. Isa pa lang. Tanggalin ang authorization ng credit card ko sa anumang karagdagang charge. Sila na po ang magbabayad ng extras nila. Binaba ko ang telepono bago pa siya makasagot at binuksan ang pinakailalim na drawer ng filing cabinet ko. May 7 taong resibo roon. Bawat piso na ginastos ko para kay Nicole at Zachary. Nakaayos ayon sa kategorya at taon. Ang folder ng universidad ay may 10,000 na tuition sa loob ng 4 na taon. Ang psychology degree ni Nicole na hindi niya ginamit. Naalala ko ang graduation day niya. Tumutulo ang luha niya habang niyayakap ako at nangangako na papagmamalaki niya ako. Gasto sa kasal, 3,600,000 para sa fairy tale wedding niya. Venue, Bulaklak, photographer. Masaya akong sumulat ng bawat seke habang natutupad ang pangarap ng anak ko. Down payment ng kondo, 4,700,000. Ginawa ko itong pautang na may kasulatan, hindi regalo. Tamang negosyo kahit pamilya. May pirma ni Zachary sa promissory note. Tumatawag na ang cellphone ko bago ko pa matapos tingnan ang mga folder. Mang Larry, Merry Christmas po. Si Ate Miguel Reyes po ito. Ang abogado ko sa loob ng 23 taon. Siyang humawak ng pagbebenta ng construction company ko at retirement planning. Miguel, kailangan ko ng legal advice ngayon din. Napansin niya agad ang lamig ng tono ko. Mang Larry, ano po ang nangyari? Bakit parang iba ang boses mo? Pumunta ang pamilya ko sa lugar. Nang hindi ako isinasama ngayong umaga ng Pasko, matapos kong bayaran ang 750,000 nilang bakasyon. Flat at parang business transaction ang pagsasabi ko. Gusto ko malaman kung ano ang pwedeng i-recover legally sa mga pautang ko sa kanila sa nakalipas na mga taon. Ha? Iniwan ka ni na Nicole at Zachary ngayong Pasko. Seryoso ka ba? Seryoso na seryoso. Kinuha nila ang pera ko tapos iniwan ako. Ngayon gusto ko malaman kung ano ang legal na pwedeng mabawi. Tahimik si Miguel nang matagal na akala ko ay naputol ang linya. Sa wakas, Mang Larry, solid na solid ang dokumento ng pautang sa kondo. Callable loan po, yan na may 30-day notice. Pwedeng kanselahin agad ang mga credit card na ikaw ang nagbabayad. Pero sigurado ka bang gusto mong kanselahin lahat? Ihanda mo na ang recall notice ng pautang. Gusto ko ready na bukas ng umaga. Mang Larry, Pasko ngayon. Baka pwedeng pag-isipan muna. Family counseling. Nagdesisyon na sila, Miguel.
Ngayon ako naman ang magdedesisyon. Pagkababa ng telepono, pumunta ako sa fireproof safe ko at kinuha ang mga dokumentong inasahan kong hindi ko na kailangang gamitin. Bawat kasulatan ng pautang, co-signed lease, financial guarantee na ibinigay ko dahil sa pagmamahal at tiwala. Wala silang kaide-ideya kung ano ang legal na posible. Noong ang kabutihan ay naging pagtataksil, nagsimulang tumunog ang cellphone ko ulit. Pangalan ni Nicole ang nakita ko sa screen. Pinatunog ko ng 3 beses bago sinagot. Matigas na parang bato ang boses ko. Hello, Nicole. Tay, naputol ang boses niya sa gulat at takot. Anong ginawa mo? Sinasabi nila kanselado lahat ng reservation namin. Spa, restaurant, lahat. Kinansela ko. Parang malalim na bangin ang katahimikan sa pagitan namin. Hindi mo pwedeng gawin yon. Nasa lugar na kami. Binalak namin tumbong trip batay sa mga booking na yon. Hindi, ako ang naglano ng trip na to. Kayo lang ang nagdesisyong iwan ako. Tay, pwedeng magpaliwanag ako. Ano ang ipapaliwanag mo? Paano ninyo binalak na iwan akong mag-isa sa umaga ng Pasko? Paano ninyo kinuha ang 750,000 ko at iniwan ako? Nanginginig ang mga daliri ko sa mesa. Wala nang ipapaliwanag, Nicole. Mabilis at desperado ang paghinga niya. Pwedeng pag-usapan natin pagbalik namin. Pwedeng ayusin. Pwede ba? Tulad ng ayos ninyo na sabihin sa akin na alis kayo. Tay, sobra ka na. Tama lang ang ginagawa ko. Ipinaprepare na ni Ate Miguel Reyes ang papeles para i-call ang kautang ninyo sa kondo. 30 days notice ayon sa kontrata na pinirmahan ninyo ni Zachary. Tahimik ang linya maliban sa mabilis niyang paghinga. Hindi mo gagawin yon. Ginawa ko na. Kikanselahin ang mga credit card ninyo ngayong tanghali. Binabawi ang lahat ng bank guarantee na pinirmahan ko. Binuksan ko ang safe ko at kinuha ang makapal na dokumento. Akala ninyo ba wala akong records ng lahat ng kabutihan ko? Tay, tigilan mo. Please. Umiyak na siya ngayon. Nagkamali kami. Si Jenna. Dapat nagsabi muna kami sa'yo. Nagdesisyon kayo. Ngayon kayo naman ang mabuhay sa konsekwensya. Paano sina Howard at Kinsley? Wala naman silang kasalanan sa'yo. Inosente lang sila. Kasali sila. Pwedeng tawagan nila ako. Sabihin, tumanggi. Sa halip, pumili sila ng kampo. Binuklat ko ang mga dokumento ng pautang. Malinaw at may legal na bisa ang bawat pahina. Lahat kayo ay nagdesisyon. Ito ay sobra. Hindi mo pwedeng sirain ang buhay namin dahil lang sa isang pagkakamali. Isang pagkakamali. Mas malamig pa sa naisip ko ang boses ko. Nicole, hindi ito biglang desisyon. Binalak ninyo ito. Pinag-usapan. Pinagplanuhan. Nag-book kayo ng sasakyan nang hindi ko alam. Ito ay sinadyang pagtataksil. Biglang sumali si Zachary sa tawag. Mang Larry, sobra na to. Mag-usap tayo ng matino. Ang matino bang tao ay iniiwan ang pamilya sa umaga ng Pasko? Zachary, akala namin magugustuhan mo rin ang mag-isa. Lagi mo namang sinasabi na gusto mo ng tahimik na panahon. Huwag mo akong lokohin. Huwag mo akong gawing parang ikaw pa ang may pakinabang sa akin. Kinuha ninyo ang pera ko at iniwan ako dahil ayaw ninyo akong kasama. May resibo ako, Zachary. Bawat bayad ko sa buhay ninyo, down payment ng kondo, credit card, pautang sa kotse na kusag ko, gastos sa kasal, medical bills ng magulang mo noong 1 taon. Bawat punto ay parang martilyo. Pinag-usapan ba ninyo, yan noong nagplano kayong iwan ako? Narinig ko na ang mahinang boses ni Howard. Mang Larry, anak, please. Hindi namin sinasadyang saktan ka. Akala namin alam ng mga bata ang ginagawa nila. Howard, hindi ako ang anak mo. Ang anak mo ang kumuha sa anak ko, at sa pera ko, at iniwan akong mag-isa sa Pasko. Umiyak si Kinsley sa background. Ito mismo ang gusto naming iwasan. Sabi ni Nicole sa gitna ng luha. Ang guilt trip mo. Ang pangangailangan mong kontrolin, lahat gamit ang pera. May lamig na lumukob sa dibdib ko. Control. Binigyan ko kayo ng kalayaan, edukasyon, tahanan, pagpili ng trabaho. Lahat ng ginawa ko ay para palayain kayo, hindi kontrolin. Pero may kapalit palagi, di ba? May kondisyon. Ang tanging kondisyon ay basic human decency. Mukhang sobra pa yon para sa inyo. Tahimik na ang kwarto ng hotel maliban sa mahinang hikbi. Ano ang gusto mo? Tanong ni Zachary sa wakas. Pera, pasensya. Ano ang kailangan para maayos to? Maayos. Tiningnan ko ang mga family picture sa desk ko. Mga estranghero na ngayon. Zachary, hindi maayos ang pagtataksil. Mabubuhay ka na lang kasama nito. Kaya ganoon na lang. Sisirain mo ang lahat dahil nasaktan ang damdamin mo.
Mas mahigpit ang hawak ko sa telepono. Hindi nasaktan ang damdamin ko. Sinira. Ang tiwala ko. Iba yon. Sa gitna ng pagiyak at pagtatalo nila, may narinig akong katok sa pinto ng kwarto nila. Pagkababa ng tawag, kailangan ko ng katahimikan. Iba na ang pakiramdam ng bahay ngayon. Mas malaki, mas walang laman, parang museo ng maling tiwala. Kumain ako ng sandwich noong tanghali, pero halos hindi ko natikman. Nililibot ko ang mga kwarto na pinalamutyan ko para sa Paskong hindi dumating. Parang detective ako sa sarili kong buhay. Nakabukas ng kaunti ang pinto ng kwarto ni Nicole. Ganoon niya iniwan noong bisperas ng Pasko. Tinulak ko ito ng mas malaki at pumasok. Nakangiti pa rin sa dingding ang mga larawan niya noong bata pa. Gymnastics, tropyo, graduation sa high school, bakasyon ng pamilya na mukhang tunay na masaya ang lahat. Naimbento ko ba lahat? Nakita ko ang charging station sa bedside table niya. Nandoon pa ang cellphone niya. Nakalimutan sa pagmamadali papuntang airport. Kanina pa siya nagte-text gamit ang cellphone ni Howard. Kinuha ko ang telepono. Nakatutok ang hinlalaki sa screen. Parang lumalampas sa hangganan. Pero lampas na sila sa lahat ng hangganan na mahalaga. Na-unlock ito gamit ang birthday niya. Password na tinulungan ko pa siyang gawin noon para safe. Dosen-dosen ang unread notification sa messaging app. Binuksan ko ang group chat na Girls Weekend Planning at agad na nagsisi. 2 linggo na ang nakalipas. Nicole, pinipilit ako ni Dad na sumama sa lugar. Jessica, ay Greg, hindi mo ba pwedeng sabihing ayaw mo? Nicole, hindi ninyo kilala si Dad. Siya ang nagbayad ng lahat, kaya feeling niya may karapatan siya. Sarah, baka naman mag-enjoy siya. Nicole, trust me, hindi. Sabi ni Zachary, reklamo lang ng matanda ang maririnig natin sa presyo at ingay. Nanginginig na ang kamay ko. Jessica, kamusta sina Howard at Kinsley? Mukha namang mabait. Nicole, actually cool sina Howard at Kinsley. Mas relaxed kapag wala si Dad na nagbibigay ng opinyon sa lahat. Sarah, saka pwede kayong magparty ng walang preno. Nicole, exactly. Dapat bakasyon namin to. Hindi family reunion kasama ang walking ATM ko. Naupo ako ng malakas sa kama niya. Nanginginig ang telepono sa kamay ko. 1 linggo na ang nakalipas. Nicole, update. Naayos na namin kung paano i-handle si Dad. Jessica, kwento. Nicole, alis kami Christmas morning bago siya magising. Mag-iiwan ng sulat. Sarah, medyo harsh. Nicole, makakaraos siya. Sabi nga ni Howard, nahihiyaw sila kasi ang dami na nilang nakukuha kay Dad. Jessica, so kasali pala ang mga biyenan. Nicole, kinausap sila ni Zachary. Sinabi raw masyado raw controlling si Dad. Nag-blur ang mga salita habang nag-scroll pa ako. Bawat mensahe ay parang maliit na hiwa ng papel. Nicole, minsan nakakalimutan ni Dad na matatanda na kami. Sarah, at least binabayaran niya lahat. Wild. Nicole, true. Consolation prize na may overprotective rich dad. Jessica, sana all may tatay na ganon. Nicole, may kapalit naman. Expect niya palaging pasasalamat at family time. Sarah, emotional labor. Naalala ko ngayon ang usapan, 2 linggo na ang nakalipas. Hindi pala biro ang sinabi ni Zachary sa hapunan. Mang Larry, hindi ba mas maganda kung kami-kami lang ng mga bata ang pupunta ngayon? Sabi niya. Sumabat agad si Nicole. Tay, mas komportable ka naman siguro sa bahay. Lagi mo namang sinasabi na gusto mo ng tahimik. Tawa ako noon. Akala ko nagbibiro sila. Pero ilang buwan ko nang inaabangan ang family time na to. Ang awkward na katahimikan noon ay may dahilan na ngayon. Naplano na nila. Alam na nina Howard at Kinsley. Lahat alam maliban sa akin. 3 araw na lang ang nakalipas. Nicole, final check. Confirmed na lahat ng ticket. Jessica, talagang gagawin ninyo to. Nicole, mas mabuti yan. Magtampo si Dad ng 1 linggo, tapos lilipas din. Sarah, paano kung hindi? Nicole, ano naman ang magagawa niya? Putulin ako sa buhay niya. Nagbanta na siya noon. Hindi naman niya ginawa. Jessica, kasi mahal ka niya, Nicole. Nicole, siguro. O baka kasi mas kailangan niya kami, kaysa kami sa kanya. Isinara ko ang messaging app at tinitigan ang madilim na screen. Nakita ko ang sarili kong reflection na mas matanda kaysa naalala ko. Hindi lang nila ako iniwan. Pinagtatawanan nila ako. Hindi pinahahalagahan ang kabutihan ko. Inaasahan na lang. Ang pagnanais ko ng koneksyon sa pamilya ay hindi pinapahalagahan. Tiniis lang. May bagong mensahe sa group chat. Nicole, emergency. Nag-willed si Dad. Kinansela lahat at binantaang kunin ang pautang ng kondo. Jessica,
Ano? Nicole, seryoso siya ngayon. Baka talaga tayo magkamali. Isinuli ko ang cellphone sa charging station at naglakad papunta sa opisina ko. Umalingaw-ngaw ang mga yapak ko sa tahimik na bahay. Akala nila kilala nila ako. Akala nila predictable ako, manageable, walang saysay ang banta ko at nabibili ang kapatawaran sa pera. Malapit na nilang malaman kung gaano sila nagkamali. Ang opisina ko palagi ang santuaryo ko. Mahogany desk, maayos na feeling kabinet, lahat nasa lugar. Gayon parang war room. Binuksan ko ang laptop at gumawa ng bagong spreadsheet. Parang 30 taon akong nag-construction business ulit. Column headers, petsa, kategorya, halaga, dokumento, status, legal structure. Sinimulan ko sa edukasyon ni Nicole. Bawat tuition, dorm fee, libro, 2,500,000 kada taon, 4 katumbas equals, 1,0, 0,000, 0,000. Kasal, 3,600,000. Condo down payment, 4,700,000 na may pirma at promissory note. Biembli ni Nicole, 2,500,000. Truck ni Zachary, 1,900,000. Buwanang suporta 3 taon, 140,000 katumbas equals, 5,400,000. Kabuuan, 27,700,000 at 40,000. Mahigit kalahating bilyon na dokumentadong kabutihan na sinuklian ng sinadyang pagtataksil. Tinawagan ko ulit si Miguel. Mang Larry, kumusta ka na? Emergency meeting tonight kung pwede. Pasko ngayon. Miguel, mahigit 27 milyon ang naibigay ko sa pamilya sa nakalipas na 10 taon. Gusto ko malaman kung ano ang legal na pwedeng gawin. Tahimik. Tapos, magkita tayo sa opisina ko 5:30 minuto. Tatawagan ko si David Cruz para sa tax implications. Parang surreal ang pagmamaneho papuntang downtown. Kumukutita ang Christmas lights sa walang tao na kalsada habang papunta ako sa meeting na magbabago ng lahat. Madilim ang building ni Miguel maliban sa 20 TA floor. Salubong niya ako sa elevator. Naka-jeans at sweater na lang. Mang Larry, sa 23 taon na kinakatawan kita, hindi kita pa nakitang ganito. Sa 23 taon, hindi pa ako sistematikong niloko ng mga taong pinakamahal ko. Sumali si David sa video call mula sa bahay nila. May Christmas tree sa background. Mang Larry, naintindihan ko na kay Miguel. Malaking asset recovery ito. Inilatag ko ang mga dokumento sa conference table. Sabihin ninyo kung ano ang legal na pwedeng gawin. Una munang tiningnan ni Miguel ang pautang sa kondo. Solid na solid ito. Callable with 30-day notice. Below market interest pero malinaw na family assistance. Pwedeng ipatupad agad. Credit cards, ika po ang primary holder. Pwedeng tanggalin agad bilang authorized users. Lahat ng utang nila sa card mo ay due on demand. Si David, sa tax, ginawa mo ng tama na gifts under annual exclusion. Pero ang malalaking bagay, edukasyon, kasal, kondo, pwede maging legitimate debt instruments kapag nilabag ang tiwala. Car loans. Guarantor ka. Kapag napurnada ang payment, pwede mong kunin agad o ipareposes. Walang legal na protection sila. Wala silang sariling assets. Walang independent income. Lubusan silang nakadepende sa kabutihan mo. Hawak mo lahat ng baraha. Ang emotional fraud, mahirap patunayan pero may ebidensya ka ng premeditated deception habang tumatanggap ng benepisyo. Hindi maganda ang tingin ng korte diyan. May constructive trust doctrine pa. Pwede mabawi ang pera na ibinigay sa ilalim ng maling pretenses kahit gifts noon. Timeline. Credit cards tonight. Notice ng condo loan bukas. Car loans kapag napurnada ang payment. Kung tumanggi sila, magsasampa tayo ng breach of trust, unjust enrichment, fraudulent acceptance of benefits. Sa dokumento mo, hindi pa mahirap manalo. Tipunin mo lahat ng papeles. I-draft mo lahat. Mang Larry, kapag sinimulan na natin ito. Sinimulan nila ito noong binalak nilang iwan ako, habang kinukuha ang pera ko. Tatapusin ko na. Tumango si Miguel at binuksan ang laptop. Ready na ang preliminary documents bukas ng umaga. Sa labas, kumukutita pa rin ang Christmas lights, pero iba na ang dating ngayon. Parang crime scene markers. Binuksan ko ang banking app ko, para simulan ang unang phase. 4 na araw ng paghahanda ang nagbago sa bahay ko bilang fortress ng dokumentasyon. Legal papers na maayos na nakasalansan. Financial records na cross-referenced. Preliminary agreements ni Miguel na reviewed at ready na. Nang pumarada ang truck ni Zachary sa driveway ko ng 6:30 ng December 20, nakatingin ako sa bintana ng sala. Mukha silang inaasahan ko. Gusgusin ang damit. Pulang-pula ang mata ni Nicole sa kaiyak.
Sina Howard at Kinsley ay parang napipilitang sumama sa drama ng iba. 4 na araw sa motel sa tabing kalsada ang nag-alis ng vacation confidence nila. Binuksan ko ang pinto bago pa sila kumatok. Mang Larry. Matigas ang boses ni Zachary. Parang may awtoridad na sinusubukang takutin ang taong nakakapit sa buhangin. Pasok kayo. Humakbang ako pabalik ng walang init. Walang yakap na dati ko agad ibinibigay. Sala. Dumating si Nicole na umiiyak na. Daddy, sorry na. Hindi namin sinadya na maging ganito kahirap. Maupo kayo, Nicole. Natigilan siya sa tono ko. Kahit si Zachary ay nagulat sa yelo ng boses ko. Howard nervously. Mang Larry, anak, baka naman magpahinga muna tayo. Normal lang ang ganitong hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Hindi ito hindi pagkakaunawaan. Nanindigan ako habang naupo sila nang hindi mapakali sa sofa ko. Ito ay koordinadong desisyon na iwan ako habang tinatanggap ang financial support ko. Si Kinsley ay nagpunas ng luha. Akala namin magugustuhan mo ang mag-isa sa bahay. Dapat kaling yon. Ang karing ay ang magtanong. Ang ginawa ninyo ay binalak ang pag-iwan sa akin habang ako ang nagbabayad ng bakasyon ninyo. Tumaas ang iyak ni Nicole. Daddy, please. Hindi ganoon. Akala namin magiging masaya ka sa bahay na mag-isa minsan. Tigilan mo. Parang talim ang pagsabi ko. 4 na araw ko ginugol sa pagsusuri kung magkano ang halaga ng relasyong ito sa akin financially. Nakakapagbigay linaw ang mga numero. Agresibo si Zachary. Ano ang ibig mong sabihin? Pumunta ako sa desk ko at kinuha ang folder na inihanda ni Miguel. Ibig sabihin, ni-review ko ang bawat transaksyon sa nakalipas na 10 taon. 27,700,000 at 40,000 na dokumentadong suporta. Tahimik ang kwarto maliban sa paghinga ni Kinsley. Edukasyon mo, Nicole, kasal mo, down payment ng kondo na legal na pautang, hindi regalo, kahit nakalimutan mo yata. Namutla si Nicole. Ano ang ibig mong sabihin na pautang? Ibig sabihin pinirmahan ninyo ni Zachary ang promissory note para sa 4,700,000 na may below market interest. Si Ate Miguel Reyes ang nag-ayos para maprotektahan ang parehong panig. Ipinakita ko ang mga dokumento. Kalabol ang kautang na may 30 days notice. Hindi mo gagawin yon. Ginawa ko na. Ipinadala na kahapon sa certified mail ang notice. Tumayo si Zachary. Ito ay sobra. Hindi mo pwedeng sirain ang buhay namin dahil lang sa nasaktang pride. Hindi ko sinisira ang buhay ninyo. Tinatawag ko lang ang legitimate debt. Binuklat ko ang susunod na seksyon. Ikanselahin ang mga credit card ninyo effective January 1. Binabawi ang car loan guarantees ko. Daddy, tigilan mo. Tunay na takot na ang boses ni Nicole. Mawawala lahat sa amin. Dapat naisip ninyo, yan bago ninyo ako iniwan. Tumayo si Howard nang nanginginig. Mang Larry, sigurado naman may maayos tayong paraan. Hindi dapat ganito ang pamilya. Tama ka, Howard. Dapat honest at may respeto ang pamilya. Kapag ginagawa ninyong business transaction ang relasyon, kumuha ng pera ng walang kapalit, tutugon din ako ng ganoon. Kapalit, namula si Zachary. Pamilya kami. Dapat sapat na yon. Hindi iniiwan ng miyembro ng pamilya ang isa sa umaga ng Pasko. Umiyak ng malakas si Kinsley. Hindi namin sinadyang saktan ka. Akala lang namin. Akala ninyo ako ay convenient source ng pera na walang damdamin. Mali kayo. Bumagsak si Nicole sa sofa. Sa wakas naiintindihan ang laki ng sitwasyon niya. Gaano katagal kami? 30 days mula sa pagkakatanggap ng notice para sa kondo. Cancelled na ang credit cards. Personal ninyo na ang car payments agad. Hindi namin kaya yan kung wala ang tulong mo. Bulong niya. Dapat naisip ninyo, yan bago ninyo ako tinanggihan. Nilakad ni Zachary papunta sa bintana. Nakakuyom ang kamao. Blackmail ito. Business ito. Dapat maintindihan mo. Dahil gusto mo ring gawing transaksyon ang relasyon sa pamilya. Tiningnan ako ni Nicole nang may desperasyon. Ano ang gusto mo? Sorry. Lumuhod. Ano ang kailangan para maayos to? Hindi mo maayos ang pagtataksil sa sorry, Nicole. Mabubuhay ka na lang sa konsekwensya. Kaya ganoon na lang. Pinihit ni Zachary. Sisirain mo kami financially dahil lang hindi ka namin isinama sa bakasyon. Tratuhin ko kayo ng eksakto kung paano ninyo ako tinrato. Mga taong walang pakialam sa damdamin at pangangailangan ng iba. Tahimik maliban sa orasan ng lolo ko. Tumayo si Zachary. Kailangan namin ng panahon para ayusin ito. May eksaktong panahon kayo ayon sa legal documents. Wala nang dagdag. Habang palabas sila, alam kong hindi nila tatanggapin ito ng tahimik. Mas mahimbing ang tulog ko noon kaysa sa nakalipas na mga linggo.
Nagdala ng kasiyahan ang sistematikong pagpapatupad. Maayos ang desko, contact list, legal timelines, action items. 8 oras sharp. Una kong tinawagan si Miguel. Oras na para isampa ang collection lawsuit sa kondo. Sigurado ka ba? Kapag isinampa na, walang urungan. Isampa mo. $85,000 plus interest at legal fees. Buo ang collection. Within the hour. Sunod ang credit cards. Tumawag ako sa bank. Emar Santos, paano po kayo matutulungan? Tanggalin si Nicole Santos bilang authorized user sa lahat ng account ko. Effective immediately. Siege po. Dahilan po. Business decision. Family financial restructuring. Kikanselahin ang cards sa loob ng 24 oras. Lahat ng natitirang balance sa primary account ko. Naiintindihan. Mas matagal sa Chase Auto Finance. Emar Santos, tinatanggal po ang guarantee ninyo sa sasakyan ni Zachary Thompson. Tama. Gusto kong tanggalin ang financial guarantee ko sa loan niya. Kailangang mag-qualify siya ng mag-isa o humanap ng bagong guarantor. Kung hindi, agad na kalabal ang loan. Responsibilidad na niya yon. Sa 10 oras, lahat ng aksyon legal na gumagalaw. Malinis ang kasiyahan, parang negosyo. 10 oras 30 minuto, may tumunog ang doorbell. Si Nicole sa porch ko, may hawak na Manila envelope, umiyak na. Daddy, dinecline ang credit card ko sa grocery. Sabi ng bank kinansela mo ang authorization ko. Tinanggal kita bilang authorized user. Akin ang cards, hindi mo. Pumasok siya nang hindi hinintay. Binuksan ang envelope at inilatag ang family pictures sa coffee table ko. Tingnan mo to. Naalala mo ba noong tinuruan mo akong magbisikleta? Graduation ko, kasal ko. Ikaw ang naghatid sa akin sa altar. Naalala ko na ako ang nagbayad ng lahat ng yon. Paano ka naging ganito kalamig? Anak mo ako. Hindi iniiwan ng anak ang tatay niya sa umaga ng Pasko. Lumitaw si Zachary sa pinto. Nakadikit ang cellphone sa tainga. Naiintindihan ko. Tinanggal na ang guarantee. Binaba niya at tinitigan ako ng may galit. Gusto ng bank na buo ang bayad sa quotes ko o I-reposes. Hindi ako qualified mag-refinance kung wala ang guarantee mo. Dapat hindi mo niloko ang tiwala ko. Pumasok sina Howard at Kinsley sa likod ng anak nila. Hindi mapakali. Mang Larry, baka naman may maayos tayo, sabi ni Howard. Normal lang ang ganitong hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Hindi ito tungkol sa sinabi natin. Tungkol ito sa ginawa ninyo. Premeditated financial fraud, habang tinatanggap ang kabutihan ko. Ano ang gusto mo sa amin? Lumuhod. Public humiliation. Sabihin mo kung ano ang makakapag-ayos nito. Walang makakapag-ayos ng pagtataksil. Legal consequences lang. Lumapit si Zachary, bumaba ang boses na parang banta. Alam mo, Mang Larry, tuway ang relasyon sa pamilya. Baka gusto mong isipin kung ano ang mangyayari kapag mag-isa ka na sa malaking bahay na to. May mga aksidente sa matatanda. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-record. Pakiulit nga, Zachary. Gusto ng abogado ko marinig ang documented intimidation. Namula siya. Hindi ako nagbabanta. Sinabi mo na dahil matanda na ako. Madali akong maksidente kung hindi ako susunod sa financial demands ninyo. Textbook elder intimidation yon. Hinawakan ni Nicole ang braso ni Zachary. Tigilan mo. Lalong lumalala. Mas malala pa sa financially destroyed ng sariling pamilya. Diretso akong tumingin kay Zachary. May security cameras ako na nagre-record ng buong usapang ito. May witnesses sa banta mo. Bawat salita mo ay idinodokumento para sa legal proceedings. Umiyak si Kinsley. Hindi ganyan ang pamilya sa isa't isa. Mang Larry, sinisira mo ang mga relasyong dekada ang itinayo. Hindi ko sinira. Natuklasan ko na sira na pala. Tumulong kayo sa pagpaplano ng pag-iwan sa akin habang kinukuha ang pera ko. Iyon ang sumira sa relasyon. Akala ninyo ako ang convenient ATM na walang damdamin. Nilakad ni Zachary papunta sa bintana. Nakakuyom ang kamao. Sid, gusto mo maglaro ng matigas? Kaya rin namin. Hindi ito laro. Debt collection ito. May utang kayong 4,700,000 plus interest. Ang korte ang magdedesisyon kung voluntaryo o sa pamamagitan ng asset seizure. Pakinggan natin. Kinuha ni Nicole ang mga pictures nang nanginginig ang kamay. 30 days. 30 days mula kahapon. Habang papunta sila sa pinto, humarap si Zachary nang may malamig na kalkulasyon sa mata. Alam mo ba kung ano ang problema mo, Mang Larry? Akala mo pera lang ang nagbibigay ng kapangyarihan. Pero ang tunay na kapangyarihan
ay may mga taong nagmamahal sa iyo. At itinapon mo lang yon. Pinanood ko silang umalis sa truck nila. Napansin ko kung paano nanginginig ang kamay ni Zachary habang pinapaharurot ang makina. Hindi pa rin nila naiintindihan. Wala akong itinapon. Tinigilan ko lang ang pagpopondo sa sarili kong pagtataksil. Bagong taon ay nagdala ng tahimik na kasiyahan na matagal ko nang hindi naramdaman. Gumagalaw ng maayos ang legal machinery. Nagbasa ako sa studi ko. Paminsan-minsan ay tinitingnan ang niebe sa labas. 2 oras ng hapon. Tumawag ang cellphone ko. Mang Larry, si Margaret. May hindi pang karaniwang tensyon sa boses ng pinsan ko. May kailangan akong makausap sa iyo tungkol sa nakakabahalang bagay. Matagal na kaming close ni Margaret. Magkapitbahay sa pagkabata. Magkapareho ng values at family history. Kung siya ay worried, nakikinig ako. Ano yon? Tumawag sa akin ngayon lang sina Nicole, Zachary, Howard, at Kinsley. Pareho ang sinasabi nila, at frankly, Mang Larry, hindi katulad ng kilala ko sa iyo sa loob ng 40 taon. Iniwan ko ang libro ko at lubusang nakikinig. Ano ang eksaktong sinabi nila? Sabi nila paranoid at suspicious ka na raw simula nang mag-retire. Umiyak si Nicole. Tinraidor mo raw ang sarili mong pamilya dahil lang sa pera. Si Zachary, hindi ka na normal mag-isip at kailangan ng intervention. Sophisticated ng strategy nila kahit galit ako. At ano ang assessment mo sa mga paratang nila? Kaya ako tumawag. 3 magkakaiba na miyembro ng pamilya ang tumawag sa loob ng 2 oras. Halos magkakahawig ang sinasabi. Hindi natural na family concern yan, Mang Larry. Coordinated yan. Dahil sa background niya sa marketing. Natural sa kanya ang maghinala sa orchestrated campaign. Sinusubukan nilang gawing parang mentally declining ka, habang ginagawa nilang biktima na tinutulungan ang matandang patriarch. Ano ang eksaktong sinabi nila? Sabi ni Nicole, na-obsess sa pera at pinaparusahan siya dahil gusto raw niya ng independence. Si Zachary, may signs ka raw ng cognitive decline at irrational financial decisions. Si Howard, worried raw silang lahat sa judgment mo. Bawat paratang ay parang sinadyang suntok. Sinusubukan nilang sirain ang kredibilidad ko bago ko pa sila masira. Margaret, alam mo ba ang totoong sequence ng mga pangyayari? Ang sinabi lang nila sa akin. Kaya tinatanong ko ang version mo. 15 minuto ko siyang kinwento ang buong katotohanan, ang bakasyon, ang pag-iwan sa umaga ng Pasko, ang sulat, ang koordinadong pag-eksklude habang tinatanggap ang suporta ko. Walang emosyon, puro dokumentado. Iba pala talaga sa sinabi nila. Margaret's voice may bagong pagkaunawa. Ginawa nilang parang bigla ka na lang naging unreasonable sa normal na family independence. Binalak nilang iwan akong mag-isa sa umaga ng Pasko matapos kong bayaran ang 750,000 nilang bakasyon. Nang ipinatupad ko ang legal na konsekwensya sa mga pautang at obligasyon, nag-eskalate sila sa intimidation at ngayon reputation management. Mang Larry, direkta akong magtatanong. May nararamdaman ka bang cognitive issues o pagbabago sa judgment? Hindi ako na-offend. Tama lang yon sa isang concerned relative. Ang abogado ko, si Ati Miguel Reyes, kasama ko sa lahat ng legal actions. Ang accountant ko, si David Cruz, ni-review lahat ng financial documents. Pareho silang makakapagpatunay na malinaw ang isip ko. Gusto lang ng pamilya na hindi harapin ang legal na konsekwensya sa sinadyang pagtataksil nila. Ganoon ang Larry na kilala ko. Ang nagpatayo at nagbenta ng matagumpay na construction company ay hindi biglang magiging paranoid sa normal na family dynamics. Margaret, higit pa sa alam mo ang pasasalamat ko sa tawag mo. Ilan pang kamag-anak ang tinawagan nila. Sigurado akong systematic silang gumagalaw sa family directory. Si Robert, si Janet, pati mga kapitbahay siguro. Mas malaki pala sa inaakala ko ang kampanya nila. Sinusubukan nilang sirain ng lubusan ang reputasyon ko para mapilitan akong umatras sa legal actions. Handang tumulong na idokumento ang mga maling paratang nila. Siyempre, character assassination ang ginagawa nila. At hindi nila magagawa yon sa mga taong talagang kilala ka. Pagkababa ng tawag, gumawa ako ng bagong document sa laptop ko. Kung gusto nila ng reputation warfare, tutugon ako sa parehong sistematikong paraan na ginamit ko sa financial betrayal nila. Nag-eskalate sila mula sa pagbabanta sa kaligtasan ko hanggang sa pag-atake sa character ko. Malaking pagkakamali pala yon. Gabi na, natapos ko ang documentation. Gumawa ako ng systematic response sa reputation campaign nila. Timeline ng events, professional references, character witnesses. May detalyadong kwento si Margaret ng mga tawag nila. 7 oras 30 minuto na ako nagbabasa sa sala ng may headlights na dumaan sa bintana ko.
Aggressive ang pagpasok ng truck ni Zachary sa driveway. Medyo sumigaw ang gulong sa pavement. Sa bintana, pinanood ko siyang isinara ng malakas ang pinto at mabilis na lumakad papunta sa bahay ko na parang wala ng matinong options. Inon ko ang security system ko mula sa panel sa tabi ng upuan ko. 6 na kamera sa buong property. Lahat nagre-record sa cloud. 30 taon sa construction ang nagturo sa akin ng halaga ng pagdodokumento ng confrontation. Malakas ang katok niya sa pinto. Buksan mo, Mang Larry. Kailangan nating mag-usap. Binuksan ko ang pinto pero nanatili sa threshold. Pinanatili ko ang kontrol ng space. Good evening, Zachary. Huwag mo akong biruin ng ganyang pulite. Pumasok siya ng tulak. Galit na galit ang galaw. Akala mo kaya mong sirain ang pamilya ko sa legal games mo. Sa tingin ko kaya kong singilin ang legitimate debts sa tamang legal na paraan. Legal channels. Umangat ang boses niya sa pagsigaw. Sinisira mo ang buhay namin dahil lang sa nasaktan ang pride mo. Ginagamit ko lang ang contractual rights ko sa dokumentadong pautang. Lumapit si Zachary, gamit ang height at 40 years age defense para takutin ako. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa matigas ang ulo na matatandang nag-iisa sa malaking bahay? Tiningnan ko siya nang hindi kumukurap. Ano, Zachary? Aksidente, pagnanakaw. Mga masasamang bagay kapag walang makarinig sa yo na sumisigaw ng saklolo. Bumaba ang boses niya na parang kasual. Kahit anong high-tech alarm mo, hindi makakatulong kapag may medical emergency ka o may magdesisyong turuan ka ng leksyon tungkol sa family loyalty. Nagbabanta ka ba sa akin? Ipinaliliwanag ko lang ang realidad sa taong mukhang litong-lito sa sitwasyon niya. Itinuro niya ang paligid ng sala ko. 62 anyos ka na, nakatira mag-isa, wala ng pamilyang sumusuporta. Pwede pang lumala ang buhay mo kung hindi mo titigilan ang legal na kalokohan mo. Tumango ako na parang pinag-iisipan ang sinabi niya. Interesting perspective. Gusto mo bang makakita ng isang bagay? Hindi na hinintay ang sagot. Naglakad ako papuntang opisina ko. Sumunod si Zachary. Siguro akala niya natakot na ako. Ang sa mag-isa sa malaking bahay, sabi ko habang binubuksan ang pinto ng opisina, ay kaya mong bumili ng tamang security measures. Sa wall of monitors, 6 na ang gulo ng property, kasama ang perpektong footage ng pagdating niya at buong usapan namin. Namutla si Zachary nang makita ang sarili niyang nagbabanta sa matanda. Nagre-record ka. Sa private property ko ito. Pwedeng i-record ang sinumang pumasok. Itinuro ko ang timestamp ng banta niya, 3 minuto na ang nakalipas. Automatikong nag-upload sa secure cloud storage. Ang abogado ko, si Ati. Miguel Reyes, tumatanggap ng kopya ng lahat ng security footage. Tiningnan ni Zachary ang mga screen nang may lumalaking panik. Burahin mo to. Wala akong obligasyon maliban sa magbigay ng ebidensya sa pulis kapag binantaan ang matatanda sa sarili nilang bahay. Burahin mo, Mang Larry. Hindi ako seryoso sa medical emergency, pagnanakaw, pagbibigay ng leksyon tungkol sa family loyalty. Kinuha ko ang cellphone ko. Seryosong krimen ang pagbabanta sa matatanda sa Michigan, lalo na kapag may dokumentong ebidensya. Hindi mo pwedeng tawagan ang pulis dahil lang sa usapan. Pwedeng tawagan ang pulis tungkol sa criminal intimidation at banta sa senior citizen. Tinawagan ko ang 911 na may enhanced penalties sa Michigan law. 911. Ano po ang emergency ninyo? Si Larry Santos po ito sa 847 Maharlika Drive. Kailangan ko po ng pulis para sa criminal threats na ginawa sa akin ng isang kamag-anak. 62 anyos na po ako at nasa loob pa ng bahay ko ang suspect na nagbabanta tungkol sa aksidente at pagnanakaw. Namutla si Zachary. Ibababa mo yan. Alis na ako ngayon. Sir, nasa immediate danger po ba kayo? Tanong ng dispatcher. Galit na galit ang suspect, pero nakunan ko sa security camera. May video evidence po ako ng mga banta. Papunta na po ang mga pulis. Pakikalmahan ninyo po ang linya. 2 patrol car ang dumating sa loob ng 8 minuto. Ibinigay ko sa mga pulis ang printed screenshots at audio recording. Priority sa Michigan ang crimes against elderly. Arestahan ninyo, Emar Thompson, sa salang criminal intimidation at pagbabanta sa matanda. Inilabas ng pulis ang posas. Nanginginig ang kamay ni Zachary habang ginapos. Ito ay sobra. Tatay ng asawa ko to. Lalong nagpapalala yon, sir. Hindi excuse ang family relationship sa pagbabanta. Habang inilalabas siya sa patrol car, lumingon si Zachary sa akin ng may desperasyon. Hindi mo alam ang ginagawa mo, Mang Larry. Hindi matatapos ito sa inaakala mo. Pinanood ko ang tail lights na nawala sa kalye ko.
Tinawagan ko si Miguel para i-update sa bagong legal development. Dumating ang court documents sa isang maalinsangang Martes ng Pebrero. Dala ni Miguel na may kasiyahang tagumpay. Inilatag ko sa dining table ko na parang general na nagre-review ng matagumpay na plano. Buong panalo sa iyo, anunsyo ni Miguel habang inilalagay ang briefcase. 4,700,000 na na-recover sa pagbebenta ng kondo. Lahat ng credit obligations ibinalik sa original borrowers. Criminal charges hiwalay na pinoproseso. Higit sa inaasahan ko ang kasiyahan ng mga numero. Hindi lang ang pera bagamat tama ang mabawi ang bawat sentimo, kundi ang sistematikong hustisya sa tamang legal na paraan. Sitwasyon ni Zachary sa trabaho. Ang criminal record niya sa pagbabanta sa matanda ay halos hindi na siya matatanggap sa anumang profesional na trabaho. Background check ang karaniwan. Tiningnan ko ang property sale documents. Naibenta ang kondo nila sa loob ng 1 linggo sa cash buyers. Walang pakialam ang real estate market sa family drama. Market value at clear title lang. Nareposes na ang mga sasakyan kahapon. Mabilis ang bangko pagkatanggal ang guarantee. Public transpo na lang sila ngayon. Sa pamamagitan ng mga kapitbahay at kakilala. Nalaman ko na nagsisiksikan sila sa isang kwarto na apartment ni na Howard at Kinsley. 5 matanda sa lugar para sa 2. Si Nicole nagtatrabaho sa retail sa unang pagkakataon mula college. Si Zachary hindi makahanap ng trabaho. Natural consequences mula sa natural na pagpili. Tanghali na, pinanood ko silang 5 papalapit sa driveway ko. Iba na ang galaw nila ngayon. Nakatungo ang balikat, nakababa ang tingin, body language ng mga taong natuto ng presyo ng pagtataksil. Si Nicole ang nauna. Pula ang mata kahit hindi pa nakakapunta sa pinto. Pinapasok ko sila ng walang formality. Tay. Naputol agad ang boses ni Nicole. Kailangan naming mag-usap. Naupo sila sa sala ko na parang mga nagmamakaawa sa harap ng hukom. Sina Howard at Kinsley ay mukhang pagod na pagod. Mas matanda pa sa edad nila dahil sa stress at siksikan. Hindi makatingin sa akin si Zachary. Nakikinig ako. Mali kami. Rushed at desperate ang mga salita ni Nicole. Lubusan kaming mali sa lahat, sa bakasyon, sa pag-iwan sa iyo, sa pagtrato sa kabutihan mo, lahat. Pinilit ni Zachary na tingnan ako. Nagkamali ako ng sobra, Mang Larry. Ang mga banta ko, ang mga sinabi ko. Natuto na ako tungkol sa paggalang sa taong nagbigay sa amin ng lahat. Howard nervously, Mang Larry, anak, masyado nang matanda kami para buhayin ang lahat. Hindi namin kaya ni Kinsley. Pensyon namin ay para sa 2 lang. Pamilya pa rin tayo, mahinang sabi ni Kinsley. Kahit ano ang nangyari, pamilya pa rin. Tiningnan ko silang lahat. Naghihintay ng signs ng dating kalkulasyon. Pero inalis na ng desperasyon ang pagkukunwari. Totoong pagsisisi ito, hindi strategy. Sabihin ninyo sa akin ang tungkol sa pagpaplano, sabi ko. Natigilan si Nicole. Anong pagpaplano? Ang Christmas vacation conspiracy. Gaano katagal ninyo pinag-usapan ang pag-exclude sa akin? Sino ang unang nag-suggest? Kailan ninyo pinaglanuhan ang pag-iwan sa akin? Nakabitin ang tanong na parang akusasyon. Tiningnan ni Nicole si Zachary na tumingin sa magulang na tumingin pabalik kay Nicole. Hindi. Si Zachary muna siguro mga 3 linggo bago Pasko. Sabi niya mas relaxing daw kung wala ka. At pumayag kayo. Pumayag ako. Bumaba ang boses niya sa bulong. Pumayag ako kasi gusto ko ng bakasyon na hindi ko kailangang magpasalamat palagi. Kung saan pwede akong maging normal nang hindi feeling utang na loob ko ang lahat. Mas matindi pa sa kasinungalingan ang katotohanan. Sina Howard at Kinsley, ang partisipasyon ninyo. Nanginginig ang kamay ni Howard. Alam naming malinoong pumayag kami. Pero kumbinsido kami ni Zachary na matatanggap mo rin. Na mas gusto mo raw ang tahimik na mag-isa. Kaya pinlano ninyong iwan akong mag-isa sa umaga ng Pasko matapos kong bayaran ang 750,000 ninyong bakasyon. Parang confession ang pag-amin ni Nicole. Pinlano namin. Pinag-usapan. Alam na alam namin ang ginagawa namin. At ginawa pa rin namin. Naupo ako sa upuan ko. Pinoproseso ang buong pagsuko nila. Walang excuses, walang paliwanag, walang pagbabawas sa ginawa nila. Ano ang gusto ninyo sa akin ngayon? Kapatawaran, bulong ni Nicole. Pangalawang pagkakataon, dagdag ni Zachary. Tulong, simpleng sabi ni Howard. Tiningnan ko silang lahat. Ang anak kong minana ang business sense ko, pero hindi ang integridad. Ang manugang kong natuto ng presyo ng pagbabanta sa taong sumuporta sa kanya. Ang matatandang mag-asawa na pumili ng convenience kaysa karakter. Kung isa sa alang-alang ko pang muli ang relasyon, sabi ko ng mabagal, ay may kondisyon. Kumislap ang pag-asa sa mata nila na parang kandila sa hangin.
buong katapatan sa motibasyon at pagpaplano ninyo. Walang lihim na koordinasyon. Pagkilala na ang silang tiwala ay kailangang buuin muli sa pamamagitan ng consistent actions sa mahabang panahon. Tumango sila ng sabik, desperado. Pero una, patuloy ko, kailangan ninyong maintindihan kung gaano kalaki ang presyo ng pagtataksil ninyo. Hindi lang financially kundi personally. Pumunta ako sa opisina at bumalik na may hawak na cellphone ni Nicole. Kinabukasan ay may bagong performance, mas polished kaysa dati. Pinanood ko sa bintana ng sala ko habang papalapit sila sa pinto. Si Nicole ay may hawak na mamahaling puting lilis. Bulaklak na dala ko sa libing ng nanay niya, 15 taon na ang nakalipas. Mas maingat silang naghanda ngayon. Nagsimula ng umiyak si Nicole bago pa kumatok. Perpektong timing para sa maximum emotional impact. Si Zachary ay bahagyang nasa likod niya na may practiced humility. Nakababa ang ulo sa tamang anggulo. Binuksan ko ang pinto at nakita ko na ang maingat na crafted breakdown ni Nicole. Daddy, ipinulot niya ang bulaklak sa kamay ko habang humahagulgol ng may theatrical precision. Mahal na mahal kita at sobrang sorry ako sa lahat ng ginawa namin sa iyo. Pumasok ang iba na parang funeral procession. Tamang-tama ang apology ni Zachary. Mang Larry, bawat gabi ko ginugol sa pag-iisip sa mga sinabi ko sa iyo, sa mga binanta ko. Natuto na ako tungkol sa paggalang sa taong nagbigay sa amin ng lahat. Naiintindihan ko na ngayon. Sina Howard at Kinsley ang perpektong elderly backdrop. Gusto lang naming buuin ulit ang pamilya. Bulong ni Kinsley. Masyadong maikli ang buhay para sa galit at pagkakahiwalay. Bumagsak si Nicole sa sofa ko nang may calculated vulnerability. Alam ko sobra kitang nasaktan, pero pangako. Isusumpa ko na magiging anak na deserve mo ako. Ayusin ko lahat. Habang nagsasalita siya, napansin ko ang cellphone niya na maingat na nakaposisyon sa cushion. Nakaharap ang screen sa usapan namin. Kita ang maliit na red recording dot, kahit halos hindi halata. Sabihin mo pa kung paano mo ayusin. Sabi ko habang naupo ng may strategic distance. Naiintindihan ko na ngayon na mali ang pagdanggap sa kabutihan mo ng walang pasasalamat. Patuloy ni Nicole. May practiced cadence ng rehearsed sincerity. Nakita ko kung gaano karami ang sakripisyo mo para sa amin. Kung gaano mo kami binigyan. At gusto kong kitain ulit ang pagmamahal mo. Tumingin si Zachary sa relo niya. Mabilis na unconscious gesture na labag sa sinasabi niyang pinakamahalagang moment ng buhay niya. Handa na akong patunayan ang pasasalamat ko araw-araw. Dagdag niya habang tinitingnan ulit ang oras habang nagsasabi ng walang hanggang appreciation. Kawili-wiling pag-aaral ng deception ang disconnect ng salita at kilos nila. Totoo ang luha ni Nicole pero nagpapakita ng calculation ang strategic positioning ng cellphone niya. Memorized ang mga sorry ni Zachary. Sinabi sa pagitan ng pagtingin sa oras na nagpapahiwatig na may iba siyang pupuntahan. Sina Howard at Kinsley, ano ang iniisip ninyo tungkol sa pagbabalik ng tiwala sa pamilya? Tanong ko. Naniniwala kami sa kapatawaran. Maingat na sagot ni Howard. Nagkakamali ang tao, pero dapat humanap ng paraan ang pamilya na magpatuloy kahit pa systematic planning at coordination ang kasalanan. Nakabitin ang tanong na parang akusasyon. Inayos ni Nicole ang posisyon ng cellphone niya. Subtle pero noticeable kung nagbabantay ka ng deceptive behavior. Lahat kami nagsisisi sa planning aspect. Sabi ni Zachary habang tinitingnan ulit ang oras. Mali ang magkoordinate para iwan ka. Naiintindihan na namin ngayon. Talaga ba? Diretso akong tumingin kay Nicole. Ano eksakto ang naiintindihan mo tungkol sa coordination at planning? Bahagyang nawala ang maingat niyang composure. Naiintindihan ko na gumawa kami ng desisyon bilang grupo na nakasakit sa iyo bilang individual. At selfish at cruel yon. Masyadong polished ang sagot. Parang therapeutic. Parang kinuha sa internet ang family reconciliation tactics. Nicole, parang may tinitingnan ka sa cellphone mo. Natigilan siya. Cellphone ko. Hindi, fully focused ako sa iyo, Tay. Sa atin, sa pag-aayos nito. Pero kusang napatingin siya sa device, kinumpirma ang naobserbahan ko na. Nagre-record siya ng usapan. Malamang para sa social media sympathy o legal documentation clips. Zachary, paulit-ulit mong tinitingnan ang relo mo. May mas importanteng pupuntahan ka ba? Namula siya. Hindi, ito ang pinakamahalaga sa buhay ko ngayon. Nervous habit lang. Sunod-sunod ang kasinungalingan na lalong nagiging obvious. 40 taon sa business negotiations ang nagturo sa akin kung paano basahin ang tunay na priority ng tao sa likod ng sinasabi nila. Nagge-perform sila ng pagsisisi, hindi talaga nararamdaman. Pinahalagahan ko na dumating kayong lahat. Sabi ko habang tumatayo para tapusin ang usapan. Napaka-educational nito. Agad na panik ni Nicole. Educational. Tay,
Ano ang ibig mong sabihin? Sinusubukan naming mag-sorry, ayusin. Sinusubukan ninyong manipulahin ako sa performance habang lihim na nagre-record para sa sarili ninyong layunin. Parang suntok ang akusasyon. Instinctively napahawak si Nicole sa cellphone niya. Kinumpirma ang obserbasyon ko. Hindi ako. Hindi ko gagawin yon. Maingat mong inilagay ang cellphone mo para mag-record mula pa noong umupo ka. 6 na beses tumingin si Zachary sa relo habang sinasabi na ito ang pinakamahalaga sa buhay niya. Rehearsed ang mga sorry ninyo dahil rehearsed nga. Agad na defensive anger ni Zachary. Paranoid ka na. Totoo kaming dumating. Dumating kayo sa bagong manipulation strategy dahil nabisto ang una. Tahimik maliban sa mahinang iyak ni Kinsley. Sana, patuloy ko, na natuto kayo sa pagkawala ng lahat kung ano ang pagkakaiba ng tunay na pagsisisi sa strategic performance. Mukhang hindi pa. Huling desperadong appeal ni Nicole. Please, Tay, kailangan ka namin. Wala na kaming natira. May natira kayo. Eksakto kung ano ang pinili ninyo noong niloko ninyo ang tiwala ko habang kunwari pinahahalagahan. Naglakad ako papuntang pinto at binuksan ito ng sinadya. Pero bago kayo umalis, sabi ko habang bumabalik sa upuan ko, may isa pang kailangan ninyong maintindihan tungkol sa nawala sa inyo. Kinuha ko ang cellphone niya mula sa opisina ko at na-unlock gamit ang birthday niya. 3 linggo na parang pag-ikot ng legal documents. Methodical, final, irreversible. Ginugol ko ang mga araw na yon sa pagtatapos ng sinimulan nila sa pagtataksil. Ang sistematikong pagputol ng lahat ng koneksyon namin. Dinala ni Miguel ang huling papeles isang crisp February morning. Property transfers complete. Anunsyo niya habang inilalagay ang makapal na folder. 4,700,000 na na-recover at naideposito. Lahat ng credit guarantees revoked at na-process. Sa legal na aspeto, wala ka ng financial obligation sa kanila. Updated na ang estate planning mo ayon sa instruction mo. Primary beneficiaries na sina Margaret at ang Manila Children's Hospital. Specifically excluded ang mga kamag-anak na may dokumentadong dahilan. Kasya siya ang legal na completeness sa paraang hindi kaya ng emotional victories. Bawat dokumento ay representasyon ng desisyon nila at konsekwensyang kinita nila. Sa updates ni Margaret, nalipat sila sa maliit na bayan malapit sa Quezon City, kung saan may trailer park ang kapatid ni Howard. 5 matanda sa single-wide mobile home. 2 retail jobs si Nicole. Criminal record ni Zachary ang hadlang sa regular na trabaho. Natural consequences mula sa natural na pagbili. Dumating ang sulat noong February 1. Maingat pa rin ang sulat kamay ni Nicole, pero nanginginig na sa desperasyon. Manipis ang sobre. Discount stationery. Walang return address. Binuksan ko sa kusina habang umiinom ng kape na binili ko nang hindi iniisip ang gusto ng iba. Tay, alam ko siguro ayaw mo nang makarinig sa amin. Pero kailangan ko pa ring subukan. Nakatira na kami sa trailer park ni Uncle Bob. Si Zachary, ako, sina Howard at Kinsley, at pamilya ni Bob, lahat sa isang mobile home. Sa air mattress sa sala natutulog ang mga bata. Nagtatrabaho ako sa grocery at gas station para may pang-grocery. Hindi makahanap ng regular si Zachary dahil sa record niya. Mas mahal pa sa kaya namin ang gamot ni Howard sa blood pressure. At lumalala ang arthritis ni Kinsley dahil sa stress. Hindi ako humihingi ng malaki, kahit 30,000 lang kada buwan, para makakuha kami ng maliit na apartment at magkaroon ng kaunting dignidad ang matatanda. Alam kong mali ako sa lahat, pero pamilya pa rin tayo. Please, Tay. Natuto na kami. Love, Nicole. Binasa ko ng 2 beses, naghihintay ng signs ng dating manipulation. Pero inalis na ng desperasyon ang calculated appeal. Puro tunay na pangangailangan na lang at parehong fundamental misunderstanding na nagsimula sa lahat. Sa tingin niya pa rin ito ay parusa kaysa konsekwensya, na mas mataas pa rin ang family obligation kaysa personal responsibility, na para sa kanya pa rin ang pera ko para solusyonan ang problema na gawa nila. Tiniklop ko ang sulat at inilagay sa legal documents folder. Walang sagot na kailangan. Matapos ang mga dekada ng pagsuporta sa walang utang na loob na dependents, tama lang ang katahimikan. Tanghali na, tinawagan ko si Margaret. Paano ang adjustment mo sa bagong kalayaan? Tanong niya. Mas maganda kaysa inaasahan. Nagkaplano ako ng dinner sa Italian restaurant sa Makati next week. Gusto mo bang sumama? Gusto ko. Matagal na since nakisalamuha ka ng walang family drama. Matagal na talaga. Pagkababa, may iba pang tinawagan. Gusto ng dating business partner ko na si David na pag-usapan ang investment opportunities. May community theater group daw ang kapitbahay ko na si Robert. May hiking clubs, book discussions, travel groups, buong mundo na hindi ko napansin
habang pinupunduhan ang pangarap ng iba. Nasa desk ko ang numero ng Senior Singles Group. Sa 62, nakakatakot at nakakawala rin ang dating ngayon. Pero ang makakilala ng taong pinahahalagahan ang usapan kaysa credit card, companionship kaysa financial support ay mukhang sulit na subukan. Nilibot ko ang bahay ko ng gabing yon. Iba na ang tingnan ko sa mga espasyo. Ang dining room, kung saan nila pinlano ang pag-iwan sa akin, pwede nang maging lugar ng dinner parties para sa mga taong talagang gusto akong kasama. Ang mga guest bedroom ay pwede nang tanggapin ang mga bisitang dumadalaw dahil sa relasyon, hindi dahil sa pera. Hindi kailangan ng dramatic confrontation o elaborate revenge schemes ang hustisya. Sapat na ang itigil ang pag-agos ng hindi nararapat na benepisyo sa mga taong nagkamaling obligation ang kabutihan. Tinuruan nila ako ng mahalagang aral tungkol sa pagkakaiba ng pamilya sa dug at pamilya sa pagpili. May mga taong napatunayan ang kanilang sarili na karapat-dapat sa tiwala at suporta sa pamamagitan ng kilos nila. Ang iba naman ay napatunayan ang kanilang sarili na hindi karapat-dapat sa parehong paraan. Puno na ng posibilidad ang kalendaryo ko sa susunod na buwan. Dater tickets kasama si Margaret, investment meetings kay David, hiking trails sa outdoor club, mga aktibidad na pinili ko para sa sarili kong interes, hindi para sa inaasahan ng iba. Mas magaan na ang pakiramdam ng bahay, para mas malinis na ang hangin matapos alisin ang mga toxic relationship. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagkaplano na ako ng kinabukasan batay sa sarili kong pangarap, hindi sa pangangailangan ng iba. Sa edad na 62, sa wakas ay malaya na akong tuklasin kung ano ang tunay na relasyon kapag nakabatay sa mutual respect, hindi sa financial dependence. Nagsisimula pa lang ang adventure. Kung gusto ninyo ng ganitong kwento, pakilik naman po ang video, mag-subscribe sa channel, at i-share ang inyong reaksyon sa comment section. Para sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Maraming salamat sa panonood.